manufacturers at dealers. Alamin ang napapanahong balita at latest trends sa mundo ng riding community para sa smooth, easy, and safe ride ng ating tropa. Sasamahan kayo ni na Sir Edwin Go at Mark Titan para sa kakaibang riding journey. Explosivo sa Motosiklo Explosivo. Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. May Radio Time is now 6:57. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas technique. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Giga Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa Tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Capital Broadcasting Network. Narito ang DZME Network Balita. Alas 7. Sa ating headlines,
Pope Leo nanawagan na piliin ang kapayapaan sa kanyang unang Easter message. Libo-libong Pilipino balik na sa Metro Manila matapos ang Holy Week break. Kasunduan ng Pilipinas at Iran sa Strait of Hormuz, simbolo ng pag-asa. Palasyo nangakong pananagutin ang mga nagpakalat ng peking balita na magkakaroon ng energy lockdown. MRT Line 3 may libreng sakay sa mga veterano simula ngayong Lunes hanggang sa araw ng Sabado. Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagmura at nagbantang pasasabugin ng Iran sa Martes kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa balitang kalakalan, gobyerno kumita ng 22 billion pesos mula sa meat imports. Sa daigdig ng palakasan, NLEX Road Warrior tinambakan ng Phoenix sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Sa ating health news, ating alaman ang benepisyo ng dark chocolate sa ating katawan. At sa showbiz balita, Pinay singer tumanggap ng standing ovation sa Britain's Got Talent. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang Network Balita alas 7. Araw po ng Lunes, Happy Easter sa lahat. April 6, 2026, mula sa silid balitaan ng DCME Radio TV, ako po si Edsa. Sa detalye ng ating mga balita. Balita alas 7. Hinimok ni Pope Leo XIV ang mga naghasik ng digmaan na piliin ang kapayapaan sa kanyang unang Easter blessing bilang Santo Papa sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ipinagdiwang ng mga Katoliko sa buong mundo ang Pasko ng Pagkabuhay habang nagpapatuloy naman ang gyera na nagsimula sa pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran noong February 2028 o February 28. Sa harap ng mga deboto sa St. Peter's Square sa Vatican, sinabi ni Pope Leo na tila nasanay na ang mga tao at nagpaparaya na lamang sa karahasan at naging manhid na rin. Nanawagan din ang leader ng nasa 1.4 na bilyong Katoliko sa buong mundo ng prayer vigil sa Vatican sa Abril 11. Nagbigay pugay si Pope Leo sa kanyang predecessor na si Pope Francis na huling nasilayan ng publiko ng Easter Sunday ng nakaraang taon, ilang oras bago ito binawian ng buhay. Nakabalik na sa Metro Manila ang karamihan sa mga biyaherong umuwi sa mga lalawigan para magbakasyon itong nagdaang Semana Santa. Kahapon kumapal na ang mga pasahero o passenger traffic sa Gate 3 ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na siyang designated area para sa mga biyaherong galing sa iba't ibang probinsya. Kaparehong eksena rin ang nasaksihan sa Ninoy Aquino International Airport kung saan ay nagdatingan na rin ang mga nagbakasyon sa ilang karatig bansa gaya ng Vietnam. Sinabi ng Philippine National Police na generally peaceful ang pagunita ng Holy Week sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, mas mababa ang na-report ngayong petty crimes dahil karamihan o maaaring mas maingat na at mas alerto na ang ating mga kababayan. Mahigit 13,000 police personnel ang dineploy ng NCRPO upang matiyak ang seguridad sa transport terminals at airports sa buong Metro Manila. Alas 7:09 ng umaga, pinaalala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa kanilang regional offices na ipagpapatuloy pa ang pag-inspeksyon sa mga public utility vehicles o PUVs para sa road worthiness para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa gitna ito ng pag-uwi pa rin ng mga Pilipino mula sa kanilang bakasyon sa nakalipas na Semana Santa. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ng pagtiyak sa road worthiness ng PUVs, lalo na mga passenger buses, ay mahalaga sa pagbabalik ng mga biyahero sa Metro Manila at iba pang urban areas. Idinagdag pa ni Mendoza na inaasahan din nilang gagampanan ng bus companies at mga operators sa kanilang mga tungkulin.
Hindi lamang anya limitado ang inspeksyon sa mga sasakyan dahil inatasan din ng LTFRB personnel na panatilihin ang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies upang matiyak ang mental at physical readiness ng mga PUB drivers. Inobliga ang LTFRB regional offices na magsumiti ng compliance report sa inspection at iba pang road safety measures na pinatupad noong Holy Week break. Samantala, nakapagtala naman ang Department of Health o DOH ng 1,091 road crash accidents sa nagdaang mahal na araw. Ayon kay Department of Health spokesperson Attorney Albert Domingo, naitala ang naturang bilang simula March 29 o ang simula nung linggo ng palaspas hanggang Abril 2 o Huwebes Santo mula sa 161 hospital sa buong bansa. Ang mas mataas ito ng 150% kumpara sa 437 road crash accidents na naitala noong kaparehong panahon noong 2025. Gayunman, sinabi ni Domingo na hindi naman nangangahulugan na dumami na ang mga aksidente. Aniya, marahil ay nadagdagan ang mga ospital na nag-report. Pinakamaraming insidente ang naitala sa Central Luzon na may 196, sumunod ang Davao Region na may 161 at Ilocos Region 159. Posibleng umabot naman sa 320 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung sususpindihin ang pagpapataw ng value-added tax o VAT sa produktong petrolyo. Ito ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson ay bukod pa sa 200 billion pesos na koleksyon na mawawala sa gobyerno kung sususpindihin naman ang pagpapataw ng excise tax. Sinabi ni Lacson na kailangang masusing pag-aralan ang mga panukalang ito dahil may malaking epekto ito sa kita ng pamahalaan. Kasabay nito ipinaliwanag ng senador na kung ipatutupad ang suspensyon ng excise tax, batay sa batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin ang buwis ay hindi naman agad mararamdaman ang epekto nito. Binigyan din ito na posibleng sa buwan pa ng Hunyo maging epektibo ang suspensyon dahil kinakailangan pa ng isang buwang monitoring sa galaw ng presyo ng crude oil sa world market bago pa magrekomenda sa Pangulo ang economic team. Alas 7:13 ng umaga, lumabas tayo ng ating himpilang kasunduan ng Pilipinas at Iran sa Strait of Hormuz, simbolo ng pag-asa. Ang ulat mula kay Dang Garcia. Welcome development para kay Senator Joel Villanueva ang naging kasunduan ng Pilipinas at Iran na nagtitiyak na ligtas na pagdaan ng mga sasakyang dagat sa Strait of Hormuz at sinabing patunay ito na epektibo pa rin ang diplomasya sa kabila ng lumalalang tensyon sa mundo. Ayon kay Villanueva, ang pagkakasundo ay hindi lamang tagumpay sa ugnayang panlabas ng bansa kundi direktang ginhawa para sa mga Pilipino na matagal na nagdurusa sa epekto ng global na krisis lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Binigyan din ng senador na malaki ang maidudulot nito sa kaligtasan ng libu-libong Pilipinong seafarers na araw-araw ay naglalayag sa nasabing strait. Hindi anya dapat maihiwalay ang kanilang kaligtasan sa mga negosasyong ganito at dapat lagi itong unahin. Nagpaabot din si Villanueva ng pasasalamat kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro kasama ang kanilang team para sa matyaga at may prinsipyong diplomasya na nagbuo ng kasunduan. Kinilara rin niya ang mahalagang papel ng Iran sa pagkakamit na nasabing resulta. Umaasa ang senador na magiging simula ito ng mas malalim at matagal na ugnayan ng Pilipinas at Iran habang inaasahan naman na ang mas matatag na access ng bansa sa supply ng langis mula sa gitnang silangan ay makakatulong upang mapababa ang presyo nito sa pamilihan. Binigyang kahulugan din ni Villanueva ang kasunduan bilang simbolo ng pag-asa na sa kabila ng mga ganitong sitwasyon ay may pagkakataong maituwid at maibalik sa ayos ang lahat. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radio TV. Sa iba pa nating balita, kakasuhan ng Malacanang ang mga individual na nagpakalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagpapatupad ng lockdown ng pamahalaan bunsod ng problema pa rin sa supply ng petrolyo at pinakabagong variant ng COVID-19.
Sinabi ni Presidential Security Office Secretary Dave Gomez na mananagot sa batas sa mga gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng maling balita sa online para samantalahin ang sitwasyon sa gitna ng kasalukuyang energy landscape. Binalaan din ni Gomez ang publiko ng paglalathala ng peking balita ay may parusa na hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Doble naman o aabot ng hanggang 1 taon ang parusa kapag sa online ginawa ang paglabag alinsunod sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Dagdag pa ng kalihim, ang pagpapakalat ng disinformation ay nagpapahina sa tiwala ng publiko, nagpapabagsak sa ekonomiya at banta sa kapakanan ng bawat Pilipino kapag may energy emergency. 67 overseas Filipino workers mula sa Qatar ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas bilang bahagi ng ongoing repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Yan ay ayon mismo sa Department of Migrant Workers. Sa Facebook post ng DMW, nakasaad na 54 overseas Filipino workers at kanilang 13 dependents ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport noong Sabado ng gabi. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration at agad pinagkalooban ng post-repatriation assistance gaya ng pagkain, tulong pinansyal, medical support, pamasahe pabalik ng kanilang probinsya at temporary shelter. Sa ngayon ay may 564 OFWs na nagmula sa bansang Qatar ang nakauwi na sa bansa dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Samantala, diskriminasyon sa mga Pinoy ng ilang Korean KTV at restaurant pinaaksyonan ng isang senador. Nagbabalik si Dang Garcia. Ikinatuwa ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo ang agarang aksyon ni Korean Ambassador Lee Sang-hwa hinggil sa pagbabawal ng ilang Korean KTV at restaurant sa mga Pilipinong customers sa Angeles City at sa Clark, Pampanga. Sinabi ni Tulfo na nakatanggap sila ng sumbong hinggil sa pagbabawal ng ilang Korean KTV at restaurant sa Central Luzon area na makapasok ang mga Pilipino na agad ipinarating sa Korean Ambassador. Makalipas ang ilang araw ay nagpadala ng report si Ambassador Lee kay Tulfo, kalakip ang mga hakbang ng Central Luzon Korean Association para hindi na maulit ang sabing insidente ng diskriminasyon. Kabilang sa aksyon ay ang pagpapaskil sa pintuan ng mga inirereklamong KTV at restaurant ng apology sa pangyayari at pangako hindi na ito magtataboy ng mga customer lalo na kapag Pilipino. Nangako rin niya ang Korean Community Association na sisilipin at palagi ang mag-iinspeksyon ng mga establishmento kung sinusunod ng mga ito ang batas ng Pilipinas at pakikitungo nito sa mga local customers. Nagpaabot din si Ambassador Lee kay Tulfo ng mensahe na kung may mga problema palaban sa ilang Korean establishments na nasa bansa ay kaagad na ipagbigay alam sa kanya para agarang maaksyonan nila ito. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Tuloy pa rin tayo sa mga balita. Muling nanguna si Senador Bam Aquino sa talaan ng mga senador na pinapabura ng taong bayan batay sa pahayag ng first quarter survey ng Publicos Asia. Batay sa survey, 59% ng mga respondent ang pumapabor kay Aquino, kabilang na ang 30% na nagsabing very favorable sa senador. Mas mataas ito kumpara sa 54% net favorable rating na nakuha ni Aquino sa pahayag end of year 2025 survey kung saan siya din ang nanguna. Pangalawa at pangatlo ang kanyang mga kasamahan na sina Senators Francis Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros na kapwa may 50% rating. Pasok naman sa top 10 most favorable senators sina Senador Rodante Marcoleta, Bongo, Rafi Tulfo, Ping Lacson, Robin Padilla, Alan Cayetano o Alan Peter Cayetano at Ronald Bato de la Rosa. Ang pahayag ng first quarter survey ay ginawa sa buong bansa bilang independent at non-commissioned survey mula March 21 hanggang 24 na nilahukan ng 1,509 registered voters. Aabot naman sa 19 na bilyong piso ang nai-release na
o i-release na loan refund ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensioners nito. Ito ay sa ilalim ng ipinatutupad na balik ginhawa o loan moratorium true refund program bilang tulong sa GSIS members sa gitna ng oil crisis. Batay sa datos, ang monthly loan amortization ng mga GSIS members ay nasa 4,000 hanggang 39,000 pesos o katumbas ng 12,000 hanggang 117,000 sa loob ng 3 buwan. Saklaw ng programa ang loan payments mula sa December 2025 hanggang February 2026. Hindi katulad ng traditional moratorium, nagpapatupad ang GSIS ng koleksyon ng loan payments subalit inire-refund ang 3 buwang amortization bilang financial relief sa gitna ng patuloy na pagtaas ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ito, good news po para sa mga veterano. Magkakaroon ng free ride o libreng sakay para sa mga veterano ang Metro Rail Transit Line 3 o mas kilala natin bilang MRT3 mula ngayong araw na ito hanggang sa Abril 11 o araw ng Sabado bilang pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week. Ayon sa MRT3, ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo at kabayanihan ng mga veterano para sa kalayaan ng bansa. Kailangan lamang ipakita ng mga veterano ang kanilang Veterans ID o anumang valid ID upang ma-issuean ng libreng single journey ticket. Papayagan din silang magkaroon ng isang kasama sa kanilang biyahe sa tren. Sa lagay ng ating panahon, maapektuhan ng ridge of the high pressure area ang northern at Central Luzon ngayong araw ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, makararanas ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat at pagkulog bunsod ng localized thunderstorms. Samantala, 2 lugar sa Visayas ang nakapagtala ng danger level na heat index kahapon. Batay sa 5-day computed heat index ng Pag-asa, nakapagtala ang Dumangas, Iloilo ng 43 degrees Celsius habang 42 degrees naman sa Katarman, Northern Samar. Kabilang sa iba pang mga lugar na nasa ilalim ng extreme caution category o 33 to 41 degrees Celsius ay ang mga lugar ng Tanay, Rizal, Basco, Batanes na kapwa nakapagtala ng 32 degrees Celsius at Itbayat, Batanes na nakaranas naman ng 31 degrees Celsius. Sumikat naman ang haring araw kaninang alas 5:49 ng umaga at lulubog ito mamayang gabi dakong alas 6:09. Balitang Ibayong Dagat. Sa ating foreign news, nagbanta ng may kasamang mura sa kanyang social media post si US President Donald Trump. Sinabi ni Trump na pasasabugin ng Estados Unidos ang power plant at mga tulay sa Iran sa Martes kung hindi bubuksang muli ang Strait of Hormuz. Tinapos ng US President ang kanyang Easter morning post sa Truth Social sa pamagitan ng mga salitang Praise be to Allah. Ipinahayag din ni Trump na magsasagawa siya ng news conference sa Oval Office matapos mailigtas ng Amerika o US military ang 2 US pilot na pinabagsak ang aircraft sa Iran. Balitang Kalakalan. Sa ulat kalakalan, kumita ang pamahalaan ng record high na mahigit 22 billion pesos sa mga taripa at buwis mula sa imported na karne noong nakaraang taon. Sa report ng Congressional Policy Budget Research Department o CPBRD ng House of Representatives, na-compute ang tariff at value-added tax revenue mula sa meat importation mula 2023 hanggang 2025 gamit ang datos ng Bureau of Customs. Ayon sa CPBRD, noong
Noong nakarang taon, nakakolekta ang pamahalaan ng 22.45 billion pesos na revenues mula sa imported meat products. Mas mataas ito ng 30% kumpara sa 17.3 billion pesos na nakolekta noong taong 2024. 99.9% naman ng revenues ay mula sa tariff habang ang natitira ay nagmula naman sa value-added tax. Balitang Sports. This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa ating sports news, NLEX Road Warrior tinambakan ng Phoenix sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Pumutok ang opensa ng NLEX at tinambakan nila ang Phoenix Super LPG. 120-102 kahapon sa PBA 50th Season Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Kay De La Lane may 29 points at 10 rebounds. Robert Bolick kumanan ng 22 points at 14 assists. Habang si Kevin Alas tumulong ng 18 points sa fourth quarter na kasama isang 5-point play. Umiskor din si Shawnee Winston ng 11 sa kanyang 16 points sa first period para lumamang ang Road Warriors 33-17. Tony Semerad meron din double digits sa kanyang 15 puntos at meron din siyang 9 rebounds. Ang sabi ni winning coach, Jongui Chico, it showed in the game na they shared the ball. Their defense is still average but they shared the ball. They knew who to go to. That's through practice where nagbibigayan sila sa isa't isa. Kung sino ang mainit, edi yun ang bibigyan ng bola. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DZMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Balitang kalusugan. Sa ating health news, ito makinig po tayo ha. Batay po sa mga pag-aaral, ang moderate na pagkonsumo ng dark chocolate ay may dalang mabubuting epekto sa ating kalusugan. Kumpara sa ordinaryong tsokolate, mas mataas ang nilalamang cocoa ng dark chocolate na mayaman sa mga antioxidant. Ayon sa mga eksperto, ang dark chocolate ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso dahil sa taglay nitong flavonoids. Nakakatulong din ito sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapababa ng blood pressure na mahalaga upang maiwasan ang mga sakit sa puso. Nakakatulong din ang dark chocolate sa pagpapabuti ng daluyan ng dugo patungo sa ating utak. Dahil diyan, maaaring mapabuti ang memorya at pag-iisip lalo na sa mga nakatatanda. Bukod pa diyan, may positibo ring epekto ito sa mood ng isang tao dahil nakakapagpalabas ng mga chemical sa utak na nagdudulot ng pakiramdam na kasiyahan at pagbabawas ng stress. Gayunman, paalala pa rin ng mga doktor na dapat pa rin kontrolado ang pagkain ng dark chocolate. Ang sobrang pagkonsumo nito ay maaari namang magdulot ng sobrang calories at asukal sa ating katawan. Sa kabuuan, ang dark chocolate ay hindi lamang masarap kundi may taglay ding mga benepisyong pangkalusugan basta't kakainin ito sa tamang dami at bahagi ilang balanse at malusog na ideya. O rather na malusog na dieta. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Extraordinary, dito ako believe.
Balitang Showbiz. Sa ating showbiz news, isa na namang Filipina singer ang lumika ng magandang impresyon sa Britain's Got Talent. Sa latest episode ng reality competition, isang makapanindig balahibing performance ang pinamalas ni Cristel Herrera. Inawit ng Pinay na naninirahan sa Halifax, West Yorkshire ang Run to You ni Whitney Houston. Pagkatapos ng kanyang powerful rendition, nakatanggap si Cristel ng 4 na yes mula sa mga judges na sina Amanda Holden, Alicia Dixon at Stacey Solomon na humalili sa head judge na si Simon Cowell. Sinamahan pa ito ng standing ovation mula naman sa audience. Uusad ang Pinay singer sa susunod na round kung saan kailangan niyang makakuha ng spot para sa live semifinals. Una nang nakakuha si Mati Juniosa ng Golden Buzzer ng audition ito. Nang ibig sabihin ay otomatiko na itong uusad sa live semifinals. Network Balita alas 7:31 na po ang ating oras. Bago natin balikan ang headlines, acknowledge lamang natin ang mga netizen na kasama nating nanonood ngayon. Siyempre, hindi ho dyan nawawala yung mga Eversuki natin. Nanay Jimlet Buesa ng Santa Ilocos Sur. Si Tin Palahe, Marhay Naaga, Kabrigada. Kabrigada daw tayo. Baka po pwedeng ipanawagan Kitabang Aki ni Ate Luz. Mukhang humihingi po nito ng tulong. Nakakonfine daw sa UST Hospital, Legazpi dahil may kinagatan o kinagat ng aso. Ayan. Sige ha. Si Nanay Jimlet Buesa, Lola Liling, Lola Bandoy, good morning po mula sa Santa Caloocan City. Elizabeth Kamaing of Marikina, maraming salamat po ha. At si Mami Minda Orbistondo, also of Marikina. Si Dane Nunag, good morning Dane, mabuhay ka. Tristan Wyatt Gulay of Quezon City, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at sa lahat po sa inyo Happy Easter po sa ating lahat. Muli natin balikan ang headlines. Pope Leo nanawagan ng piliin ang kapayapaan sa kanyang unang Easter message. Libo-libong Pinoy balik na sa Metro Manila matapos ang Holy Week break. Kasunduan ng Pilipinas at Iran sa Strait of Hormuz, simbolo ng pag-asa. Palasyo nangakong pananagutin ang mga nagpapakalat ng peking balita na magkakaroon na naman ng energy lockdown. MRT3 may libreng sakay sa mga veterano simula ngayong Lunes hanggang sa araw ng Sabado. Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagmura at nagbantang pasasabugin ng Iran sa Martes kung mananatiling sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Sa kalakalan, gobyerno kumita ng 22 billion pesos mula sa meat imports. Sa palakasan, NLEX Road Warrior tinambakan ang Phoenix Super LPG sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Camp. Sa health news, ating nalaman ang iba't ibang benepisyo ng dark chocolate sa ating katawan. At sa showbiz news naman, Pinay singer tumanggap ng standing ovation sa British Got Talent. At yan na po mga kaibigan ang naging kalipunan ng ating mga balitang tinampok sa ating DZME Network Balita alas 7. Araw po ngayon ng Lunes, Abril 6. Balik trabaho na rin po. Tapos na ang bakasyon. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DZME Radio TV, nakasama nating naglingkod sa newsroom siyempre pa, Miss Lea Soriano Rivera, Miss Dang Samson Garcia. Sa studio, kasama natin sa production department, ang ating production manager, Miss Jo, the Kalusugan Girl Mariano. Sa streaming department,
Jerome. At sa ating technical side sa studio, co-navigator natin si Engineer Wilfredo Catibo at sa transmitter sa Bando Bulacan ay si Engineer Rafitan. Sa pangalan din ng ating mga kasama, sa labas po ng ating himpilan, ang mga radio TV reporters. Wala po sa silid balitaan ng DCME Radio TV. Ako naman po ang yung naging tagapagbalita, Ed Saro. Maraming pong salamat at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. May Radio Time is now 7:36. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Mga Mars! Beshies! Yes? At certified ka DCME!